Jam Ignacio nag-sorry kay Jelly O, gusto ituloy ang kanilang kasal. Humingi ng paumanhin ang negosyanteng si Jam Ignacio sa kanyang fiancé na si Jelly O matapos ang isang insidente na kumalat kamakailan, kung saan inakusahan siya ng pambubugbog habang nasa loob sila ng sasakyan. Sa isang eksklusibong panayam sa GMA Integrated News, ipinaliwanag ni Ignacio na nais pa rin niyang ituloy ang kanilang pagpapakasal ni Jelly, at binigyang diin niyang hindi siya nagtatago mula sa mga awtoridad. Ayon sa kanya, naghintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang magsalita ukol sa insidente. Ipinahayag ni Ignacio ang kanyang pagsisisi sa nangyari at humingi ng paumanhin sa kanyang kasintahan. Sa mga kapatid, sa mga kaibigan, heto ako, haharap sa inyo, humaharap na humihingi ng taos-pusong sorry, sobrang sorry lalo na sa family ni Jelly, sorry Maria. Alam niya na mahal ko si Jelly, ani Ignacio. Makikita sa kanyang mga pahayag ang pagpapakita ng panghihinayang at kalungkutan sa naganap na pangyayari. Samantala, hindi pa nagbigay ng anumang reaksyon o pahayag ang kampo ni Jelly O hinggil sa isyong ito. Ayon sa mga ulat, kamakailan lang ay nagsampa ng reklamo si Jelly sa National Bureau of Investigation, NBI, laban kay Jam Ignacio. Tinututukan pa rin ng mga awtoridad ang kaso. At hindi pa malinaw kung ano ang magiging susunod na hakbang sa investigasyon. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mga tanong at usap-usapan sa publiko. At marami sa mga kaibigan at pamilya ni Jelly ang nagpahayag ng suporta sa kanya. Bagamat may mga pahayag mula kay Ignacio na nagpakita ng pagsisisi, hindi pa rin matukoy ang kabuuang kalagayan ng kanilang relasyon at kung magpapatuloy pa ang kanilang engagement. Sa mga kasalukuyang kaganapan, ang mga netizen at mga malalapit na tao kay Jelly ay patuloy na nagmamasid sa sitwasyon at nag-aabang sa mga susunod na hakbang na gagawin ng mga awtoridad. Mahalaga pa ring matukoy ang mga detalye ng insidente upang matiyak na makatarungan ang proseso, at upang maprotektahan si Jelly sa anumang uri ng pananakit o panganib. Patuloy ang mga ganitong insidente ng pambubugbog o domestic violence sa ating lipunan. At ang mga ganitong kaganapan ay nagiging dahilan upang mapag-usapan at mas maging aware ang mga tao tungkol sa kahalagahan ng pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Lalo na sa mga hindi nakikita o hindi naririnig na uri ng pang-aabuso. Kung ikukumpara sa ibang mga kaso, makikita na ang mga biktima ng ganitong uri ng karahasan ay kadalasang hindi nagsasalita. At ang mga gumagawa ng ganitong uri ng kalupitan ay kadalasang nagtatago. Sa ngayon, nagiging malinaw na ang mga ganitong insidente ay may mga kaukulang hakbang na dapat gawin upang masiguro ang katarungan para sa mga biktima. Tinututukan pa ng mga awtoridad ang reklamo ni Jelly. At kinakailangang patuloy na magbigay ng suporta ang mga kaibigan, pamilya, at mga institusyon sa mga biktima ng ganitong uri ng karahasan. Ang pagiging bukas sa mga ganitong isyu ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng awareness at pagbigay ng lakas loob sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan, na magsalita at humingi ng tulong laban sa anumang uri ng abuso. Sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap, si Jelly O ay nagpapakita ng lakas at tapang na magsalita. At ito rin ay isang magandang halimbawa na nagsisilbing inspirasyon sa iba na dumaan sa mga katulad na karanasan.